Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat. Baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Jesus Cordero na isagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Paliwanag ng presidential sister, October 2023 pa umusbong ang usapin tungkol sa impeachment sa pangalawang Pangulo at 2 buwan pa ang lumipas bago ito tuluyang naisapinal at naiakyat ng Kamara sa Senado. Kaya kung magpapatawag niya ng special session, dapat ang tanging dahilan lang nito ay isa itong urgent matter. Hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? Bagaman inaaral na rin niya ang proseso ng impeachment, ayon kay Senador Marcos, wala pa rin ang rules of impeachment na dapat unang pag-aralan. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimulan ng formal na aksyon para sa impeachment process. Kabilang na rito ang rules of impeachment na pagkakasunduan ng mga senador na tatayong impeachment judge. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang impeachment trial kung saan isang petisyon ang inihain pa sa Korte Suprema para dito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos na dapat hayaan ng mga sanghay ng pamahalaan ang mga miyembro ng mataas na kapulungan na magdesisyon sa paghawak ng impeachment trial. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Sumulat naman si Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Senate President Francis Jesus Cordero kaugnay ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad dito na sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag naihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Paliwanag ni Senador Pimentel, ang pagsasalin sa Filipino ng salitang forthwith ay agad na kasing kahulugan din ng madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasalin ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Kaya kinakailangan anya na gawin ng Senado ang mandato ng saligang batas na aksyonan ng impeachment case ng walang antala. Sang-ayon naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa posisyon ni Pimentel. Nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking Minority Leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Solicitor General na wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for mandamus na inihain sa Supreme Court. Ayon kay Solgen Menardo Guevara, handa naman ang kanyang tanggapan sakaling i-endorso na sa kanila ang naturang petisyon. I understand that this matter will be maybe endorsed to us by the Senate. Kasi yung Senate ang gustong makumpel to start the process kaagad. Kaya mandamus, to command, to compel. So, in all likelihood, baka kung i-endorse ng Senate yan sa amin, we'll be preparing the appropriate comment on the petition for mandamus. Kaugnay nito, inaasahang magbibigay ng reaksyon si SP Escudero sa kanyang isasagawang press conference bukas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.